So ito, may mga nagtanong din sa akin, ano yung preparation daw, especially pag malayo pang board exam. So ito yung the best answer ko, ano yung preparation. So paano kayo mag-prepare? So ano yung ginawa ko nung una bago nag-prepare sa board exam? Kayo, ano yung gagawin nyo? So first, tingnan nyo muna saan kayo weak na part. Bakit? So, wag nyong unahin i-review yung subject area wherein strong kayo or malakas kayo or sa tingin nyo is magaling kayo dyan. So, wag nyong unahin dyan. So, unahin nyo kung saan kayo mahina na area. Kasi, pag inuna nyong i-review yung weak kayo na area, so, mas marami kayong matutunan in that area. Diba? So, that's the preparation. So, i-evaluate nyo muna saan kayo mahina, then saan kayo mas malakas na area. Then, for example, kung 6 areas ang board exam, 6 areas, so unahin nyo yung pinaka-weak, then i-level nyo sino yung pinakamalakas, sa huli nyo na i-review yung pinakamalakas na subject nyo or sa tingin nyo mas strong kayo na subject, diba? That's the preparation. So then after divide the months or yung ilan na lang na months or year. For example, year. Hindi na year eh. For example, mag-prepare ka ngayon sa February board exam. I think mga 7 months. So, i-divide nyo, then mag-schedule kayo. So, you have a study schedule. Then, religiously, i-follow nyo yung schedule nyo. For example, sa ganitong araw, ito yung ina-studyhan nyo. Then, may assessment after nyong na-studyhan yung topics na yan or yung concepts na yan. Yan yung preparation sa board exam. Diba? So, ganiyan ang pag-prepare. You assess yourself after ng study, then schedule, maglagay ka sa kalendar. So, again, pinakauna is recognize your strength and weakness. Unahin yung pinaka-weak na area, tsaka na sa huli yung pinaka-strong na area. Then after that, divide your time, di ba? Kung ano yung mga subject area na ina-studyhan or i-studyhan nyo or pag-aaralan nyo in that day. Then, between the area, may assessment para malaman nyo ang gap of knowledge. Diba? So, yan yung pinaka-importante. May assessment para malaman or maintindihan nyo ano pang area or saan pa na concept or idea nagkulang kayo. The gap of knowledge. Then, after malaman ang gap of knowledge, saka nyo na i-review yung gap of knowledge. Diba? Yan lang. Consistent ka dapat. Din dapat talagang gawin mo if yung schedule na yan sa subject sa isang araw is naka-schedule na. Iwas muna sa mga bisyo. Then, religiously and consistent ka dapat na gawin mo yung naka-schedule. So, yan yung pinakasekreto. After, diba? So, makikita nyo yung result. That's the secret. That's the preparation.